Kaya ang elder po ay mayroong spiritual maturity-based leadership po. Hindi lang pinili dahil sa posisyon, kundi dahil sa kanilang spiritual maturity. At sila yung, sabi natin, gumagabay sa Diyos para sa tamang direksyon, tumutulong sa decision making at may malasakit sa spiritual growth ng mga member. At hindi lang isang tao ang namumuno, kundi yung elder ay tumutulong, nagtutulungan bilang grupo ng mga leader. Kaya si Apostle Paul ay nag-appoint ng elder sa mga churches sa Acts 14:23, Acts 20:17 hanggang 28. Kinausap niya yung elder ng Ephesian Church at inutusan silang bantayan ng plaques. Kaya pinakita nito na ang church leadership ay team-based at spiritually accountable. Kaya ang eldership leadership po ay biblical model ng pamumuno kung saan yung mga spiritual matured na elder ay nagtutulungan sa pag-guide, pag-alaga at pag-oversee ng church ng naayon sa halimbawa doon sa early church. Responsible accountability. Ito naman po yung tumutukoy sa katotohanan na ang church leader ay may pananagutan sa Diyos at sa iglesia sa lahat ng kanilang ginagawa at desisyon. Kaya po ang leadership sa church ay hindi lang may authority, kundi may responsibility and accountability din. Sabi ng Hebrew 13:17, na pinapakita dito na ang leader ay magbibigay ng account sa Diyos sa pamumuno. Kaya kahit may authority sa church, mayroong higher authority pa rin at ang Diyos. Kaya lahat ng desisyon ay haharapin natin sa Diyos bilang accountability. So mahalaga yung leadership with responsibility na bawat desisyon o bawat paggabay, bawat pag-handle ng church ay maunawa ang may kaakibat na pananagutan. Hindi po ito basta position lang, ito ay isang sagradong responsibilidad dahil yung accountability ay nag-iiwas sa abuse of power, maling pamumuno. So tinitiyak nito na ang leader po ay tapat at maingat sa kanilang gawain. Ang example po dyan ay si Moses. Si Moses ay leader ng Israel at paulit-ulit na nananagot sa Diyos sa kanyang leadership doon sa Book of Exodus and Numbers. Kaya siya ay pinili ng Diyos, kinailangan pa rin niyang sumunod sa instruction ng Diyos. Po, kahit siya ay pinili at mag-account sa kanyang pamumuno sa Israel. So ang responsible accountability ay ang prinsipyo na ang church leader ay may pananagutan sa Diyos at sa iglesia. Kaya dapat silang mamuno ng may katapatan at pag-iingat at pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. Next, nurturing shepherd. So, ang nurturing shepherd po ay tumutukoy sa church leader na nag-aalaga at gumagabay at nagpapalago po ng spiritual life ng mga miyembro. So, ang leader po ay hindi lang namumuno, hindi nag-aalaga at nagpapalago ng spiritual life ng church po. Sila yung nagpipid ng flock at nag-aalaga ng mga kaluluwa. Ang isang magandang good shepherd ay si Jesus Christ po. Dahil tinawag siya na good shepherd dahil inaalay niya ang kanyang buhay para sa mga tupa. Siya ay nag-alaga, nagturo, nagpagaling, gumabay sa kanyang mga disciple po. Appointed servant. Ano po itong appointed servant? Ito po ay tumutukoy sa mga taong pinili at tinalaga ng church upang maglingkod sa partikular na gawain sa ministry. So sila yung itinalang lingkod ng church na mayroong specific responsibilities para makatulong sa gawain ng ating Panginoon. Sa Acts 6:3, ano po, pinakita dito, ng early church ay pumili at nag-appoint ng mga lalaki para tumulong sa practical needs ng ministry. So, bakit pinili? Sabi doon ay chosen for service. Hindi sila self-appointed, sila ay pinili ng church base doon sa kanilang karakter at kakayahan. At meron silang assigned tasks
pang tumulong sa church po. At sa pamamagitan nila, may nakakapag-focus ang mga pastor o elders sa prayer and word. Kaya po yung appointed servant ay mga itinalagang lingkod ng church para tumulong sa ministry upang maging maayos yung operation at lumago ang gawain ng Panginoon. Noble character. Ito po ay tumutukoy doon sa mataas na uri ng pag-uugali at spiritual integrity na dapat taglayin ng isang leader. Ang leadership sa church ay nakabase sa magandang karakter. Dapat marangal, dapat ay tapat, dapat ay may takot sa Diyos. 1 Timothy 3:1-7. Sabi doon ay inilatag ni Apostle Paul ang qualification ng isang overseer or elder tulad ng pagiging blameless o meron siyang self-control, meron siyang respectable at faithful. So dito makikita natin yung character over position. Hindi sapat ang title lang. Ang mahalaga ay kung anong klaseng tao ang leader sa harap ng Diyos at sa tao. O merong blameless and respectable life. Dapat may magandang testimony sa church at sa community. Sabihin, walang scandal o immoral reputation. O, at meron siyang spiritual maturity and self-control. Alam ng leader kung paano mag-control ng emosyon at decision at behavior. Hindi siya abusive, kundi siya po ay merong puso na may pagpakumbaba. Faithful in responsibilities, pagkakatiwalaan sa ministry at sa leadership. Consistent yung kanyang buhay sa salita at sa gawa. So si Timothy ay isang young leader na sinanay ni Apostle Paul. Sa kabila ng kanyang kabataan, pinakita niya yung faithfulness and humility and dedication sa ministry. Siya ay naging example ng noble character sa leadership sa Philippians chapter 2 verses 20 hanggang 22. Kaya ang noble character ay ang pundasyon ng church leadership. Ang tunay na leader ay hindi lang mahusay sa gawain, kundi may marangal at tapat at makadiyos na pamumuhay. Gaya ng sinasabi ng 1 Timothy chapter 3. Collective wisdom. Ito ay tumutukoy sa paggawa ng desisyon sa church sa pamamagitan ng sama-samang karunungan ng mga leaders, hindi lang ng isang tao lamang po. Kaya ang church leadership ay may wise kapag pinagkakasunduan at pinagsasama-sama yung kanilang insight ng mga leader po. Pinapakita po dito na tagumpay at ang kaligtasan ng desisyon ay nasa maraming payo at counselor. So ito po ay decision making. Hindi dapat desisyon ang isang leader lang, kailangan ng input sa bawat leader. Ito rin po ay protection from wrong decision. Kapag maraming wise counsel, nababawasan yung error and bad judgment, magiging safe po. At nagkakaroon ng unity in leadership, harmony sa pamamagitan ng leader. O iwasan po yung division and personal agenda. Sa Book of Acts chapter 15, nagkaroon ng council ang apostle at elder para pag-usapan yung doctrinal issue. So hindi lang isang tao ng vision, nag-usap-usap, nagkaisa, at ang result, nagkaroon ng clear direction para sa early church and community among believers. So ang collective wisdom ay prinsipyo ng church leadership na ang matalinong desisyon ay nanggagaling kasama-samang payo ng mga godly leaders. And next, yung ethical integrity. Tumutukoy sa pagiging tapat at malinis at tama sa lahat ng gawain ng church leadership, lalo na sa usapin ng pera. Yan, dito minsan maraming bumabagsak sa usapin ng desisyon at pakikitungo sa tao. Mahalaga po yun. Nandun yung
tinatawag na ethical integrity. Ang leader ay dapat may malinis na konsensya at honest sa lahat ng ginagawa kahit walang nakakakita. So sabi ng 2 Corinthians 8:21, providing for honest things, not only in the sight of the Lord, but also in the sight of men. So pinapakita dito na ang ginagawa ng leader ay dapat honest sa harap ng Diyos at sa tao. Yung honesty before God and people. Ang integrity ay hindi selective. Dapat po ito ay tapat sa Diyos at sa tao. Walang double life o hidden agenda. Andun yung transparency in leadership. Lahat ng financial at ministry decision dapat malinaw at maayos. Walang tinatago, walang misuse ng resources. Nandun yung trustworthy reputation. Ang leader ay dapat kilala bilang mapagkakatiwalaan at walang duda sa karakter. Kaya po ito ay nagbibigay ng confidence sa church member kapag yun po yung karakter na tinatawag nating ethical integrity. So si Paul ay nag-ingat na ang ministry pan ay ma-handle ng maayos at may transparency. Pinakita niya na ang ministry ay dapat walang suspicion or accusation or wrongdoing. Sabi ng 2 Corinthians chapter 8 verse 21. So siya po ay naging modelo ng ethical integrity and leadership. Kaya ito pong ethical integrity ay prinsipyo ng mga church leader na dapat siya ay faithful, transparent, may malinis sa pamumuhay sa harap ng Diyos at sa harap ng tao. Management implication. So ano po ba itong management implication? Ito po ay tumutukoy sa practical na resulta ng epekto kapag ang church ay merong maayos na governance at healthy. So ito yung mga nangyayari sa church kapag maayos ang pamamahala at tamang sistema ng leadership ang umiiral. Sabi, leadership decisions are not concentrated in one person. So hindi isang leader lang ang nagdedesisyon, may share leadership para maiwasan ng abuse and bias. So meron ding doctrinal oversight and maintain. May nagbabantay sa tamang aral na iwasan ng false teaching and doctrinal error. Andun din yung accountability, prevent abuse. Dahil may accountability, naiiwasan ng maling paggamit ng authority at ang leader ay responsable sa kanyang action o ginagawa. Meron ding ministry direction, remain clear. Malinaw ang vision at direction ng church. Hindi magulo o pabago-bago ang focus ng ministry. So kapag maayos ang governance, ang church po ay nakakaranas ng stability o katatagan. Hindi magulo ang pamumuno at organization. Andun din yung trust, yung titiwala ang member sa leader at sa sistema. Kaya ang healthy governance ay nagdudulot ng maayos na pamumuno, proteksyon sa doctrine, accountability at mayroong malinaw na direksyon at matibay na tiwala sa loob ng church. Common governance problem. Ito yung mga bahagi ito ay nagpapakita ng karaniwang problema sa church governance kapag ang pamumuno ay hindi maayos o hindi biblical. So kapag mahina o mali ang governance, nagkakaroon ng confusion, nagkakaroon ng abuse, nagkakaroon ng spiritual problem sa church. Sabi dito, authoritarian leadership. Isang leader lang ang nangingibabaw sa lahat ng desisyon. Nawawala yung teamwork at nagiging control-based ang leadership. Kaya ang resulta, takot ang member at walang accountability. Leadership conflict, nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan sa leader dahil malabo ang authority structure. Hindi clear kung sino ang may final say sa decision. Kaya ang resulta doon ay tension, division at confusion ng church. Lack of accountability. Ang leader ay gumagawa ng decision
ng walang pagsusuri. Sabi diyan, walang checking system. Kaya ang result, possible abuse of power and financial issues and poor decision. Ano po? Passive board, may leadership board, pero hindi sila active. Ano po? Sa pag-guide o pag-decide. Nandyan lang po, pero hindi naman gumagana. Kaya ang resulta, walang direction. At weak ang leadership structure. Doctrinal drift. Kapag walang maayos na pangasiwa, unti-unting na lilihis ang turo mula sa Biblia, nakakaroon ng false teaching or unbiblical practices. So ang result, spiritual confusion and wicked faith po. Kaya pag merong poor governance, nagre-resulta ito ng abuse, confusion, and conflict at doctrinal error. Kaya mahalaga ang healthy and biblical leadership structure. So, meron pa po tayong tatalakayin na polity po, yung mga policies ng mga bawat simbahan. Pero siguro ibibigay ko po ito bago matapos itong tatlong topic kasi gusto ko po na maisaayos dahil medyo kulang po tayo sa oras no po, kaya hindi ko po na i-attach dito yung aking PowerPoint. So, bigyan niyo po ako ng pagkakataong may ayos pa ito ng mas maayos pa upang mas malinaw sa atin. Alam ko naman po na mayroon tayong kaunawaan pagdating sa polity ng bawat simbahan po. Pero nais po nating i-share at makita upang sa ganoon makita natin kung saan po tayong polity naroroonan po. So sa ating reflection ngayon, sabi po dito, why is it important for the church to have qualified leaders and share oversight instead of allowing authority to rest in one individual po. So, yan po yung ating topic ngayon po sa gabi ito. At atin pong sasagutin itong question ito na naririto po sa ating PowerPoint. Bakit daw mahalaga yon po? Okay. So, sige, tayo po ay magwakas sa isang panalangin. Tayo po ay pumikit. Panginoon, salamat po sa gabi ito sa aming pag-aaral. Nawa po ay nagkaroon kami ng alaman tungkol po sa church governance. Salamat po, Panginoon, at patuloy na ikaw po ang manguna sa bawat isa at patuloy po na maging maayos yung governance, O Lord, sa bawat simbahan. Kaya pong salamat po aming dalangin, pagpalain mong bawat isa at patuloy po na ingatan sa gabi ito. Po aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. So, yun. Amen po. Amen. Salamat po at kayo po ay